Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatakda ang dinner date ni Debbie sa mga magulang ni Lem sa susunod na linggo, pero hirap na hirap pa rin siyang intindihin ang kontribusyon ni Simon Freud sa psychology. Lalo siyang natakot nang maisip na paano kung hindi na si Simon Freud ang pag-uusapan nila? Paano kung ibang tao na hindi niya ulit kilala? At hindi rin niya kayang pag-aralan ang physics sa loob ng isang linggo. Nasusuka na nga siya pero pilit pa rin niyang iniintindi ang mga formula. Do you really have to do this? Ang baguhin ang sarili mo para magustuhan ka lang ng mga magulang niya? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Barbie. Paano pala kung wala sa mga pinag-aaralan mo ngayon ang itanong sa'yo? Sabi ni Faye. Marami kasing branches of knowledge sa mundo. Hindi porke alam nila, dapat alam mo rin. Kung hindi nila kayang intindihin yon, hindi sila kasing talino ng inaakala ko. Paghihumutok pa ni Barbie. Wala na akong magagawa sabi niya. Anong opinyon ni Lem tungkol dito? Tanong ni Barbie. Ayaw rin niya. Ako lang ang may gusto nito. Kailangan ko kasing makuha ang loob ng mga magulang niya. Paano kung utusan nila si Lem na hiwalayan ako? Tanong niya sa mga kaibigan. Matanda na si Lem. Kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Sabi ni Faye. Hindi ko alam. Base sa obserbasyon ko, hindi basta papayag ang mga magulang niya na sinusuway ang gusto ng mga yon. Ayoko lang umabot sa punto na dahil hindi ako gusto ng mga magulang ni Lem, gipitin siya ng mga yon para layuan ako. Humalukip-kip si Barbie. Ang gusto nga kasi nila maging girlfriend ng anak nila ay iyong taong computer. Kahit sino, hindi mamimit ang standards nilang yon. Barbie is right, Debbie. Pagsang-ayon dito ni Faye. Hinawakan nito ang isang kamay niya. You're a wonderful person. You're not dumb. Kung hindi nila iyon ma-appreciate, hindi mo na kasalanan yon. Nginitian niya si Faye. But I want to do this. Mahal na mahal ko si Lem at handa akong gawin ang lahat maging karapat-dapat lang ako sa kanya. Pagkasabi niya niyon, ay namalisbis ang mga luha sa kanya mga pisngi. Come here, sabi ni Barbie. Mahigpit siyang niyakap ng kaibigan. Lihim niyang naipanalangin na sana ay maging maayos na ang lahat. Napupuyat si Debbie sa pagbabasa ng mga libro. Nagre-research din siya tungkol sa current events para maging aware siya sa nangyayari sa lipunan. Madalas nga ay inuumaga na siya sa pag-aaral. Alam niya na hindi siya magiging genius overnight, pero pwede siyang mag-improve. Hiling niya na sana ay hindi magmukhang katawa-tawa ang magiging sagot niya sa magiging tanong ng mga ito tulad ng nangyari noong nakaraan. Ipinagdarasal na lamang niya na sana ay umayon sa kanya ang tadhana. Alam din niyang malabo na umunlad agad ang kakayahan niya sa loob lamang ng isang linggo. Pero kaysa wala siyang gawin para baguhin ang impresyon sa kanya ng mga magulang ni Lem, mabuti na yung sumubok siya. Gabi-gabi ay tinatawagan din siya ni Lem para palakasin ang loob niya. Alam mo na hindi mo to kailangan gawin, di ba? Tanong sa kanya ni Lem. Alam ko. Simpleng tugon niya rito. Alam mo na sapat ka na para sa akin, di ba? Sobra-sobra ka pa nga. Alam ko. Alam ko ring nagiging corny ka na. May ngiti sa mga labing sabi niya rito. Tumawa si Lem. Pagkatapos niyon ay bigla itong sumeryoso. I'll never stop loving you, Debbie. No matter what my parents will say, I'll hold on to you. Malambing ang tinig na sabi nito.
Ang mga sinabing iyon ni Lem ang nagbibigay sa kanya ng lakas para pagbutihin pa ang mga ginagawa niya. Alam niya na pagsubok lamang iyon sa pagpapatibay ng relasyon nila ni Lem. At sigurado siya na maaayos din ang lahat ng mga iyon. Maybe she was in a bad situation right now, but the worst was yet to come. Nararamdaman ni Debbie na may mali sa mga nangyayari. Nang sunduin kasi siya ni Lem papunta sa mansyon ng mga ito para sa dinner nila kasama ang mga magulang nito, ay napakaseryoso nito at hindi pala kibo. Sandali pa nga itong kinausap ng nanay niya, pero agad niyang napansin na tila lumilipad ang isip nito. Ni hindi rin ito pinansin ng ayos niya na 3 oras niyang pinaghirapan sa harap ng salamin. Hanggang sa nakasakay na sila ng kotse nito ay hindi pa rin ito nagsasalita. Lem, may problema ba? Hindi na nakatiis na tanong niya rito. Mabilis itong tumingin sa kanya, pagkatapos ay ngumiti. Wala. Bakit parang ang tamlay mo? Medyo masama lang ang pakiramdam ko, sagot nito. Mabilis na sinalat niya ang leeg nito. Hindi ito mainit pero baka lalagnatin pa lang ito. Gusto mo bang i-cancel na muna natin to? Tanong niya. Hindi, iinom ko lang to ng gamot mamaya. Huwag ka nang mag-alala. Pero lalo lang siyang nag-alala para dito. Okay ka lang talaga ha? Tumango ito bago tumingin sa kanya. Okay lang ako. Wala akong problema. Nagsisinungaling siya. Aniya sa isip. Kumakabog ang dibdib na iwinaling niya ang tingin sa kalsada. Hindi niya maiwasang mapraning sa mga ikinikilos ni Lem. Madilim ang kalsadang tinatahak nila. Walang ilaw ang mga poste. Naisip niya na baka sign iyon na may mangyayaring masama mamaya at simula na iyon ang pagdilim ng buhay niya. Huwag kang gaga, ang sabi niya, walang problema kaya maniwala ka. Masyado kang paranoid. Sita sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Tama iyon. Kailangang maging positive thinker siya. Hindi maganda ang negatibong pag-iisip. Sa dashboard ng sasakyan ni Lem, may maliit na paperweight na yari sa kahoy na may nakasulat na God loves you. Lihim siyang napangiti. May mga positibo ring sign sa paligid niya. Alam niya, God loved her. Maya-maya ay papasok na ang sasakyan ni Lem sa subdivision ng mga ito. Pagkarating nila sa tapat ng gate ng bahay ng mga ito, ay bumusina si Lem at pinagbuksan agad sila ng isang kasambahay. Inalalayan siya ni Lem pababa ng kotse at dumiretso agad sila sa sala. Naabutan nila roon ang mama ni Lem. Nanonood ng kung anong palabas sa Discovery Channel. Ma, tawag pansin ni Lem dito. Mauna na kayo sa kusina. Naroon na ang papa mo. Tatapusin ko lang itong pinapanood ko. Sagot nito na hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng TV. Good evening po. Pagbati pa rin niya sa ginang kahit halata niya na sinadya nito hindi siya pansinin. Ayaw rin niyang isipin nito na wala siyang paggalang. Tumango ito pero hindi pa rin tumitingin sa kanya. Susunod din ako sa inyo. Maya-maya ay sabi nito. Pagdating nila sa dining area ay naroon na nga ang papa ni Lem at nagbabasa ito ng isang makapal na libro. Nang batiin niya ito ay tumango lamang ito nang hindi binibitawan ang libro. Nang makaupo na sila ni Lem ay pilit niyang sinilip ang title ng libro. Nakasulat sa Japanese language ang title niyon. Shucks! May alam ba siyang Japanese words? Matutuwa ba si Tito Roy kung binati niya ito sa wikang Nihongo? Ano ba ang good evening sa wikang Hapon? Sangkatutak na insecurities agad ang naramdaman ni Debbie sa mga naisip na yon. Kumalma ka, Debbie. Wala kang mapapala kapag nagpanik ka. Payo niya sa sarili. Ihahain na mamaya ni Emily ang pagkain. Bigla ay sabi ni Tito Roy. Hindi niya makita ang mukha nito dahil natatakpan iyon ng libro. Mahirap kasing magpalambot ng baka.
pagpatuloy nito. Okay lang po, sabi niya. Tumingin siya kay Lem at nakita niyang tila malalim ang iniisip nito. Ano kaya ang nagpapabalisa rito? Nilibang na lamang ni Debbie ang sarili sa pagtingin sa design ng mga plato para pigilin ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya ay walang kibo na dumulog na rin ang mama ni Lem sa hapagkainan. Ikinuwento agad nito sa asawa ang tungkol sa napanood nitong dokumentary tungkol sa buwan. Pagkatapos ay dumating ang isang kasambahay ng mga ito na marahil ay si Emily at inihain ang bulalo sa mesa. Hihigo pa lamang sana ng sabaw si Debbie nang biglang sumigaw si Tita Ann. Muntik na siyang mapaso sa labis na pagkagulat. Gaga ka ba talaga, Emily? Ano ba talaga ang laman niyang utak mong boba ka, ha? Sinabi ko na sa'yo na wag malamig na tubig ang ihahain mo kapag sobrang init ng sabaw. Nakakarupok niya ng ngipin. Asik nito sa kasambahay. Nanlilisik pa ang mga mata nito nang sabihin iyon. Natatakot na tumingin siya kay Lem pero nanatili lamang itong nakatutok sa pagkain nito na parang isinasara ang sarili sa mga nangyayari. Bakit ito ganoon ngayon? Nung unang dalhin siya nito noon, kaunting kibot lang ng mama nito ay sinasaway na agad nito. Pero bakit ngayon ay tila wala itong pakialam? Hindi pa ako tapos, Emily. Ang sabi ko sa'yo, magpatugtog ka ng classic music kapag kakain na kami. Hindi mo pa rin ginagawa. Dapat ba i-demonstrate ko pa sa'yo kung paano gawin yon? Asik uli ng ginang sa kasambahay. Nanatiling nakayuko lamang ang kasambahay. Humihikbi ito at tila malapit ng pumalahaw ng iyak. Mukhang hindi rin alintana ni Tita Ann na ine-eskandalo nito ang kasambahay sa harap niya. Pero mukhang wala rin itong pakialam sa presensya niya roon. Para tuloy siyang magkakasakit sa sitwasyon niya ng sandaling iyon. Maulit pa to, sesisantihin na kita. Pagkasabi niyo ng ginang sa kasambahay ay mabilis itong tumingin sa kanya. Napapiksi siya. Ayoko ng kamangmangan sa pamamahay ko. Sabi nito na tila siya ang pinatutungkulan. Nang mga sandaling iyon ay na-realize ni Debbie na wala na talaga siyang pag-asa na makuha ang loob ng mga magulang ni Lem. Kahit pa siguro magbukas siya ng usapan tungkol sa mga nabasa niyang libro, ay babarahin lang siya ng mga ito. Sa paningin ng mga ito, kahit ano ang gawin niya ay hindi pa rin siya nababagay sa anak ng mga ito. Pakiramdam ni Debbie ay hindi na siya makakakain. At ganoon nga ang nangyari. Nakabibingi ang katahimikan at malapit na rin siyang maiyak sa kinauupuan niya. Bakit ganoon ang nangyari? Bakit parang nag-iba si Lem? Ni hindi man lang siya nito inasistahan sa pagkain tulad noon. May nangyari ba na hindi niya alam? Sigurado siyang may mali. Natapos ang hapunan. And again, it was a disaster. Nakaupo si Debbie sa sulok ng dining table. Nag-aabang ng susunod na mangyayari. Pumanhik na ang papa ni Lem sa silid ng mga ito dahil kailangan daw nitong puspusang pag-aralan ang libro nito. Akmang may sasabihin sa kanya si Lem nang tawagin ito ni Tita Ann. May sasabihin ako sa iyo, iho. Doon tayo sa sala. Sabi nito kay Lem saka tumingin sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na hintayin ang anak ko? Kakausapin ko lang siya sandali. Sige po, doon na lang po ako maghihintay sa may swimming pool. Sagot niya. Tila walang pakialam na tumango lamang sa kanya ang ginang. Tuloy ay hindi na siya nakapagpasalamat dito. Nagtungo na agad siya sa labas dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa bahay na iyon. Nang marating ni Debbie ang swimming pool, ay wala sa sariling nakatingin lamang siya sa malinaw na tubig doon. Maya-maya ay hindi na siya mapakali. Mahigit 1 oras na siguro ang lumipas pero hindi pa rin siya pinupuntahan ni Lem. Tumunog ang cellphone niya. Naisip niya na baka si Lem ang nag-text kaya mabilis niyang hinugot ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya nang makita ang nanay niya ang nag-text.
Itinatanong nito kung pauwi na ba siya dahil sinusumpong ito ng rayuman nito. Nag-reply siya rito na pauwi na siya. Inisip niya na magpaalam na kay Lem at sabihing magko-commute na lamang siya. Tutal ay maaga pa. Isa pa, parang lalo lang siya madedepress kung ihahatid siya ni Lem na ganoon pa rin ang mood nito. Pabalik pa lamang si Debbie sa sala ay natanaw agad niya si Tita Ann na may kausap sa telepono. Nakatanaw ito sa bintana at panay ang hagik-hik. Sure, papupuntahin ko si Lem dyan bukas. Magiliw ang tinig na sabi nito sa kausap. Matagal na rin silang hindi nagkikita ng anak mo, amiga. Nanlamig ang mga kamay ni Debbie sa narinig na sinabing iyon ni Tita Ann. Agad na may pumasok na hinala sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya na maghanap na mapagtataguan at makinig sa usapan ng mga ito. Nagtago siya sa likuran ng isang estatwa ng isang batang anghel na may balak yatang umihi. Wala na siyang pakialam kung magmukha man siyang tanga sa ginagawa niya. Pinapanhi ko muna si Lem sa kwarto niya. Pinatawagan ko ang anak mo. Huminto ito at nakinig sa kausap. Iyon nga, kasi nga dinala niya rito yung girlfriend niya. Kaya kailangan doon pa niya sa kwarto tawagan ng anak mo. Pero wala lang yung babaeng yon, hindi siya problema. Nakakaramdam na nga yata eh. Paano? Kanina nga, habang nagdi-dinner kami, ay kung todo acting ako na sinisigawan ko yung maid ko. Kailangan yon para ma-intimidate ko siya, no? Para ma-realize agad niya na hindi siya bagay sa anak ko. Sabi nito at sinundan pa iyon ng nakalolokong tawa. Sa mga narinig na iyon ni Debbie, pakiramdam niya ay pinagsakloban siya ng langit at lupa. Lahat ng mga sinabing iyon ng ginang ay tila mapurol na patalim na humihiwa sa puso niya. Kung ganoon, ay palabas lamang ang pagsusungit nito kanina sa kasambahay ng mga ito. Ginawa lang pala nito iyon para matakot siya. Nakagat niya ang ibabang labi. Maya-maya ay narinig niyang tila nagbago ang tinig ni Tita Ann. Hindi api ang anak mo, amiga. Nagkataon lang na napatingin sa babaeng yun si Lem. Hindi babaliin ni Lem ang usapan ng mga pamilya natin na ikakasal siya kay May. In fact, pinagsabihan ko na siya. He told me that he was going to break up with that girl soon. Tila gusto nang ibalibag ni Debbie ang katabing estatwa sa nalamang iyon. She was so hurt. Hihiwalayan siya ni Lem? Iyon ba ang dahilan kaya nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya? Para may handa siya sa gagawin nito? Kung ipinagkasundo na pala ito sa kung sino mang May na iyon, bakit hindi na lang nito iyon sinabi agad sa kanya? Kaya hindi niya iyon sinabi sa'yo ay dahil hindi nga siya seryoso sa relasyon ninyo. Narinig mo, di ba? Balak ka rin niyang hiwalayan. Sabi ng kontrabidang bahagi ng isip niya. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Hindi totoo ang mga sinabi ng mama niya. Pero sa naisip na iyon ay mabilis din niyang naalala na hindi pa pala sinasabi sa kanya ni Lem na mahal siya nito. That dumb girl can dream on all her life but she's never going to be part of our family. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang sinabing iyon ni Tita Ann. Feeling ko nga, oportunista lang talaga ang babaeng yun. Gusto lang siguro ng pera. Hindi magugustuhan ng anak ko ang mga ganoong babae, kaya huwag ka nang mag-alala. I'm sure he would soon realize that May is the right girl for him. And that girl? She's just a pretty face. Just a pathetic pretty face. Noon tuluyang gumuho ang mundo ni Debbie. Bagsak ang mga balikat na humakbang siya palayo dahil hindi na niya kakayanin kung may maririnig pa siyang masama laban sa kanya. Palabas na siya ng bahay ng mga ito nang maalala niya si Lem. Nasaan na nga ba si Lem? Napayuko siya. Nagkulong nga pala ito sa kwarto nito para tawagan si May. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito? Pinigilan niya ang sariling mag-isip pa dahil lalo lamang bumabaon sa puso niya ang sakit na nararamdaman.
Balak din ba siyang paghintayin ni Lem ng matagal habang masayang kausap nito si May? Kung masisikmurang gawin iyon ni Lem sa kanya, siguro nga ay hindi talaga siya nito mahal. Ginawa lang siya nitong pampalipas oras. Masakit isipin, pero mukhang iyon lang talaga ang role niya sa buhay ni Lem. Dito na nga ba magtatapos ang pag-iibigan ni na Lem at Debbie? Talaga nga kayang ipinagpalit na ni Lem si Debbie kay May? Abangan natin sa susunod na kabanata.